Kabanata 2441. Bago pa matapos ni Cameron ang kanyang pangungusap, isang kotse ang mabilis na tumakbo patungo sa kanila. Tinapik ni Cameron ang manibela, at sumunod ang matalim na tunog ng mga gulong. Hinawakan ni Daisy ang seatbelt at pinrotektahan ang kanyang tiyan habang nakapikit ng mariin. Hindi na nila naiwasan ang sasakyan at nabangga nila ang sasakyan sa harap nila. Nagdulot agad iyon ng chain accident. Hindi pinansin ni Cameron ang sarili niyang sakit at iniunat ang kanyang kamay kay Daisy. Daisy, okay ka lang. Napalingon siya kay Daisy sa passenger seat. Nanginginig siya at namumutla ang mukha niya dahil sa gulat. Ako, ayos lang ako, pero masakit ang tiyan ko. Nakita ni Cameron ang pag-agos ng dugo sa kanyang mga binti, kaya agad niyang tinanggal ang kanyang sinturon at lumabas ng sasakyan. Hinawakan niya ang driver na bumaba para tingnan. Pakihatid mo kami sa ospital. Nasugatan ang kaibigan ko. Hinailan ni Cameron si Daisy palabas ng sasakyan at nakita ang dugong umaagos sa kanyang mga binti. Agad silang hinatid ng mabait na driver sa pinakamalapit na ospital. Nasa kalagitnaan na ng meeting si Waylon sa meeting room nang mag-vibrate ang phone niya. Kinuha niya ito at nakitang tumatawag si Cameron. I'm sorry, kailangan kong kunin ito. Tumayo si Waylon, tinapik ang balikat ni Leonardo, at naglakad palabas. Kinuha ni Leonardo ang pagpupulong. Sumagot siya, ano ang nangyayari? May sinabi si Cameron sa kanya, at naging malungkot ang mukha niya. Ipadala mo sa akin ang address, pupunta ako kaagad. Nag-aalalang naglakad si Cameron sa koridor. Ang amoy ng sanitizer sa ospital ay lalo siyang nabalisa, ngunit hindi nagtagal, nakarating doon sina Noel Ace, Maisie, at Nolan. Nagmamadaling tinungo ni Maisie si Cameron. Nasaan si Daisy? Kamusta siya? Nasa loob pa siya. Mukhang pagod siya dahil nakonsensya siya at sinisi niya ang sarili niya dahil siya ang dahilan kung bakit sila na-aksidente. Mukhang nagtatampo si Noel Ace. Anong nangyari? Bumaba ang tingin ni Cameron. Hindi ko alam. Nagdadrive pa lang ako nang may biglang hamarang na sasakyan papunta sa amin. Iniwasan ko ito. I'm sorry, this is all my fault. Dapat pala hindi ko na lang siya hiniling na sumama sa akin. Kung may nangyari kay Daisy at sa baby, ano ang gagawin niya? Malamang pagsisisihan niya ito habang buhay. Iniangat ni Noel Ace ang kanyang mga kamao at naglakad papunta sa obstetric ward pagkaraan ng ilang oras. Naglakad si Maisie palapit kay Cameron at hinawakan ang kamay nito. Ayos lang, huwag mong sisihin ang sarili mo. Ang mahalaga ay ligtas kayong dalawa. Tignan natin kung kamusta si Daisy. Pinagdikit ni Cameron ang kanyang mga lobby. Nagtungo rin sa obstetric ward sina Maisie at Nolan. Lumabas si Waylon sa elevator at tinawag si Cameron. Lumingon siya, at huminto ito sa harap niya. Ayos ka lang ba? Umiling siya habang pulang-pula ang mga mata. Baka si Daisy. Huminga siya ng malalim at tumingin sa ward. Si Daisy ay nasa maagang yugto pa lamang ng kanyang pagbubuntis. Kung may nangyari, mahirap ipaliwanag kay Noel Ace. Sa kwarto, nanlamig pa rin si Daisy. Tumayo si Noel Ace sa tabi ng kanyang kama, mukhang balisa. Tinanong ni Maisie at Nolan ang doktor kung kumusta si Daisy sa pintuan, pagkatapos ay tinanong nila ang tungkol sa bata. Mahinahong sumagot ang doktor, nasa panganib siya na malaglag, ngunit binigyan namin siya ng ilang gamot upang patatagin ang sanggol. Kakailanganin niyang manatili dito para sa obserbasyon at uminom ng vitamin E. Malamang natatagal ito ng 1 linggo bago maging matatag. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Maisie at tumungo. Sige, salamat. Pagkaalis ng doktor ay tumingin si Maisie sa kwarto. Para sa isang buntis na ina, ang pagkalaglag ay magiging mapangwasak, kaya umaasa siya na ang kanyang anak ay hindi na kailangang maranasan iyon. Kabanata 2442. Hinailan ni Nolan si Maisie sa kanyang mga bisig. Sige, ligtas na si Daisy ngayon, kaya hindi na kailangang mag-alala. Lumapit sina Waylon at Cameron. Tatay, nanay, umalis si Maisie sa yakap ni Nolan, pinunasan ang kanyang mga luha, at ngumiti. Ayos naman ang kapatid at pamangkin mo. Ngumiti din si Waylon. Magaling iyan. Tumingin si Cameron sa ward. Kahit naligtas silang dalawa, nabibigatan pa rin siya. Nagising si Daisy ng 1 PM at nakita si Noel Ace na nakatulog sa tabi ng kanyang kama. Itinaas niya ang kamay at hinawakan ang mukha nito. Dahan-daang iminulat ni Noel Ace ang kanyang mga mata, tumingin sa kanya, at hinawakan ang kamay na nasa mukha niya. Gising ka na pala, she beamed. Hinalikan ni Noel Ace ang kanyang mga daliri. Hindi mo alam kung gaano ako nag-aalala. Humarap sa kanya si Daisy at tumawa.
Ayos lang ako. Tumawa ka. Dahan-daang kinatok ni Knowles ang kanyang ulo at lumapit. Mababaliw ako kapag may nangyari sa'yo. Natawa si Daisy pero biglang may naalala at agad na napaupo bago hinawakan ang tiyan niya. Ano ang tungkol sa sanggol? Ngumiti siya at tinapik ang ulo niya. Huwag kang mag-alala. Okay pa naman ang baby natin. Hinawakan niya ang kamay nito at sinabi sa seryosong tono, hindi mo masisisi si Cameron. Hindi niya kasalanan. Tumingin sa kanya si Knowles at nagtanong, ito ang inaalala mo. Oo naman. Kung hindi lumihis si Cameron, baka hindi lang tayo nagkaroon ng minor injuries. Kung sinisi mo si Cameron para dito, masisira ako. Tumagilid ang ulo ni Knowles at hindi maiwasang mapangiti matapos makita kung gaano siya kaseryoso. Nilapit ni Daisy ang mukha niya. Bakit ka nakangiti? Napatawa si Knowles. Tinulak siya ni Daisy. Bakit ka tumatawa? Inilahad ni Knowles ang kanyang braso, niyakap siya, at inilapat ang kanyang mga labi sa kanyang mga pisngi. Napakatanga mo. Humiga siya sa kandanggan niya at proud na ngumiti. Mas masaya ang mga tanga. Hinawakan niya ang buhok nito at hinalikan. Sa tingin ko kailangan kong harapin ang pagkakaroon ng isang hanggal na asawa sa natitirang bahagi ng aking buhay, kung gayon. Ngumiti ng malawak si Daisy. Kinabukasan, pumunta sina Cameron at Waylon sa pulisya ng trapiko upang tingnan ang footage mula sa nakaraang gabi. Sa recording, may nakasunod na sasakyan sa kanila. Sa junction, biglang humandar ang kotseng iyon sa tabi nila at sumugod sa kanila. Dahil may mga sasakyan sa magkabilang gilid, hindi na iwasan ni Cameron ang sasakyan, kaya kinailangan niyang lumihis at bumangga sa sasakyan sa harap nila sa kaliwa. Pinanood ni Cameron ang footage at may naintindihan. Lumingon si Waylon upang tanungin ang opisyal, paano ito hinarap. Sumagot ang pulis ng trapiko, hindi lasing ang driver sa pagmamaneho, at hindi namin maaaring iwaksi ang posibilidad na may mga problema ang sasakyan. Hinala namin, baka high sa droga ang driver, kaya nakakulong pa ang tao para sa pagtatanong. Pagkatapos ay pumunta sina Waylon at Cameron sa istasyon ng pulisya at nakilala ang driver, na nasa silid ng interogasyon at patuloy na sinasabing hindi siya nasa ilalim ng impluwensya. Nagmalfunction ang sasakyan. Nagtaas ng kilay ang opisyal na nagtatanong sa kanya. Ang iyong sasakyan ay sinisiyasat, at wala kaming nakitang anumang problema dito. Naikuyom ng driver ang kanyang panga. Nagmalfunction. Hindi gumana ang preno ko. Bakit ko ilalagay ang buhay ko sa taya? Nagkatinginan ang mga opisyal dahil wala silang mahanap na mali sa pahayag. Wala ring anumang senyales ng substance sa kanyang blood work. Ang mga opisyal ay lumabas ng silid at nabangga si Waylon, na tumingin sa bintana. Pwede ko ba siyang makausap? Tatagal lang ng 10 minuto. Kabanata 2443. Nag-atubili ang opisyal bago tumango bilang pagsang-ayon. Pumasok si Waylon sa silid, humila ng upuan, at umupo. Nakayuko ang ulo ng lalaki habang namumuo ang mga butil ng pawis sa kanyang noo. Saglit siyang tumingin sa kanya. Narinig kong nagmalfunction ang sasakyan mo, at iyon ang dahilan kung bakit ito nawalan ng kontrol, tama ba? Maingat na tumangala ang lalaki. Oo, napapikit si Waylon. Sigurado ka, balisa ang lalaki. Sinabi ko sa iyo na ito ay isang malfunction. Bakit sa tingin mo ilalagay ko sa panganib ang buhay ko? Kalmadong kinuha ni Waylon ang kanyang telepono, binuksan ang footage ng aksidente, at inilagay ang telepono sa kanyang harapan. Pinagmamasdan niya ito habang nililibot ang paningin sa paligid. Ano ito? Pinagkrus ni Waylon ang kanyang mga daliri, ipinatong ang kanyang baba sa mga ito, at matalim na tinitigan ang lalaki na parang nakakakita sa kanya. Paano kung alam mong hindi ka nasa panganib? Inikat ng lalaki ang kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang mga hita habang ang panginginig ay dumadaloy sa kanyang gulugad. Ipinatong ni Waylon ang kanyang mga kamay sa mesa at sumandal. Alam mo na hindi ka malalagay sa panganib dahil iiwasan ka ng target mo, at dahil walang masyadong sasakyan sa kalsada, kahit na may mangyari, sa bilis na hindi masyadong mabilis, ang sasakyan mo ay hindi dito badly damaged kung may banggaan. Baka sa mga mata ng lalaki ang guilt. Nakakatuwa naman. Wala akong ideya sa sinasabi mo. Sa palagay mo sinadya ko iyon, kaya bakit hindi ako nabangga sa ibang sasakyan maliban sa isang iyon? Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabing, malalaman ko bang nandoon ang kotseng iyon sa oras na iyon? Napangiti si Waylon. Siyempre gagawin mo. Itinuro ni Waylon ang kotse sa tabi ni Cameron. Kakilala mo yun di ba? Kung susundin niya sila, malalaman mo kung saan sila patungo at kung saang ruta. Namutla ang mukha ng lalaki.
Hindi ko sila kilala. Kailangan lang nating gumawa ng kaunting paghuhukay para malaman kung kilala niyo ang isa't isa. Nag-cross-arm si Waylon at Sam Andal. Alam mo ba na ang mga ekspresyon ng mga tao ay karaniwang nagtataksil sa kanila kapag nagsisinungaling sila? Matalim na parang kutsilyo ang mga mata ni Waylon. Hindi naglakas loob na tumingin sa kanya ang lalaki, at basang-basa ng pawis ang kanyang buhok. Nagsimula siyang manginig, nanatili ang tingin ni Waylon sa kanya. Alam mo ba ang mga kahihinatnan ng sinadyang sanhi ng isang aksidente? Naikuyom ng lalaki ang kanyang panga. Hindi ako nagdulot ng aksidente. Wala kang ebidensya. Gusto mo ng ebidensya. Natahimik ang lalaki. Dahan-daang tumayo si Waylon. Okay lang kung ayaw mong magsalita, pero paalalahanan kita. Kung makakita ako ng ebidensya, hindi ka madaling makakaalis dito. Lumabas ng kwarto si Waylon pagkatapos noon. Naghihintay si Cameron sa koridor. Nang magpakita si Waylon, lumakad siya. Paano nangyari? Inilagay ni Waylon ang kanyang mga kamay sa kanyang bulsa at ngumiti. Sinasadya niya. Ano? Kumunat ang noo ni Cameron. So, hindi ito isang malfunction. Laming-galinga si Waylon at niyakap siya sa kanyang mga balikat habang inihatid siya palabas ng police station. Nang makarating sila sa sasakyan, lumingon si Cameron. May tanong ako sa'yo. Inilagay ni Waylon ang kamay sa hawakan ng pinto at Sam Andal. Hindi ito ang pinakamagandang lugar para pag-usapan. Pumasok ka. Huminto si Cameron, pagkatapos ay itinulak siya. Dapat sinabi na. Binuksan niya ang pinto at pumasok. Sa ospital. Naglakad sina Waylon at Cameron sa silid at binuksan ang pinto. Nakita nilang inaabot ni Noel si Daisy ng gamot. Napakapait. Kabanata 2444. Kailangan mong inumin ang iyong gamot. Pero sobrang bitter. Napangiti si Noel. Gusto mo pakainin kita. Ahem, putol ni Waylon at ngumiti. Don't mind we watch. Nagulat si Daisy at awkward na nagtago sa mga bisig ni Noel. Waylon. Napangiti si Waylon. Pwede na tayong umalis. Tumingin si Noel sa kanila at nagtanong, bakit kayo nandito? Naglakad si Cameron sa kama. Nagpunta kami upang tingnan ang footage ng video. Napatingin si Daisy sa kanila. Sa aksidente. Tumango si Cameron. Ito ay sinadya. Tumigil sandali si Daisy, pagkatapos ay ibinaba ang kanyang ulo. Pero, natutuwa akong ayos ka. Hinawakan ni Daisy ang kamay niya at ngumiti. Cam, huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi mo kasalanan. Hinailan ni Waylon ang isang upuan at umupo. Sige, may gagawin pa tayo. Kailangan nating maghanap ng ebidensya na siya ang nagplano nito. Sa silid, sinabi sa kanila ni Waylon ang tungkol sa mga resulta ng pagsisiyasat. Ang aksidente ay sadyang sanhi, at ito ay pinlano. Dahil dito, dapat may ibang kasangkot. Nakasandal si Noel sa bintana at nakakross arms na may kalmadong ekspresyon. So, may tao sa likod nito. Dahan-daang bumangon si Waylon. Eksakto. Kailangan natin silang akitin. Naramdaman ni Cameron na may mali. Walang sense kung ako ang hahabulin nila. Hindi ako nakasakit ng sino man sa Baseburg. Biglang napatingin ang lahat kay Daisy. Natigilan si Daisy ng ilang segundo at tumingin sa ibaba. Ako ba? Hindi si Cameron ang target. Siya iyon. Naglakad si Noel sa kama, umupo, at hinawakan ang kanyang mukha. Huwag kang mag-alala. Titingnan ko ito sa iyong kapatid. Kailangan mong inumin ang iyong mga gamot. Ngumisi siya, kinuha ang baso ng tubig, at bamulong, fine. Hinawakan ni Cameron ang ilong niya at tumayo. Hindi na kami makikialam kung ganoon. Hindi pa ako naghahapunan. Kung patuloy kong pinapanood ito, wala akong gana mamaya. Ngumiti si Waylon at hinawakan ang kamay niya. Punuin natin ang malaking gana mo ngayon, kung gayon. Tinatawag mo ba akong mata ko? Hindi makaalis sa pagkakahawak si Cameron. Kinaladkad siya papunta sa pinto. Wayne, magpaliwanag ka. Pinanood ni Daisy ang pag-alis nila at hinayla ang shirt ni Noel na may mapait na ekspresyon. Nakita mo ba iyon? Nagtaas ng kilay si Noel. Napangiti siya. Mukhang pinasuko ng kapatid ko si Cameron, pero sa hinaharap ay susuko na siya sa kanya. Ngumiti si Noel at tinapik ang kanyang ilong. Kaya, kailangan ko bang pasukuan itong hanggal na asawa ko? Tinulak siya ni Daisy palayo. Hindi ka makakarating. Napangiti siya. Pasuko mo ako noon. Sa maliit na bayan. Tumawag si Zoe, sa harap ng grocery store. May sinabi ang caller kaya napakagatlabi siya. Sigurado ka bang hindi kanya guguluhin? Huwag kang mag-alala. Ikinukulong lang siya ng mga pulis para sa pagtatanong.
Hindi nila siya madakip ng walang ebidensya. Kilalang kilala ko ang kaibigan ko para malaman kung hindi siya snitch. Nakahinga siya ng maluwag sa sagot nito, at napasandal siya sa counter. Sige, ilabas mo siya kaagad sa baseboard kapag nakalabas na siya. Kabanata 2445. Nang marinig ni Zoe na humihingi siya ng karagdagang pera, itinikom niya ang kanyang panga at tumango. Oo naman, ipapadala ko ito sa iyo, ngunit mas mabuting huwag kang mag-iwan ng anumang bakas. Binaban niya ang tawag habang mukhang malabo. Hindi man kumitil sa buhay ni Daisy ang aksidente, malamang na nawalan siya ng anak. She wore a malicious expression kapag naiisip niya iyon. Hindi pa iyon sapat, hindi pa ito sapat na masama. Kinabukasan, sa Black Gold, ibinigay ni Leonardo ang isang dokumento kay Wayland at sinabing, Sir, tiningnan ko na ang may-ari ng sasakyan, at lahat ng impormasyon ay nakalagay dito. Kinuha ni Wayland ang file, at nagpatuloy si Leonardo. Ito si Alan Trudy, isang kontratista mula sa South Bank sa Asperia. Nakagawa siya ng krimen ilang taon na ang nakalilipas at natanggal sa trabaho. Binaliktad ni Wayland ang pahina at itinambal ang kanyang mga daliri sa mesa. Anong krimen? Nabalitaan ko na nakipag-away siya sa construction site at nasaktan ng husto ang lalaking iyon kaya may kapansanan siya. Nagbayad siya ng malaking halaga para doon. Matapos siyang matanggal sa trabaho, hindi na nagkaroon ng bagong trabaho si Alan ngunit nagsimula siyang magsugal at nabaon sa malaking utang. Ang kakaiba ay, nang marinig ang paghinto, nagtaas ng kilay si Wayland. Anong kakaiba? Kumunat ang noo ni Leonardo. Ang kanyang mga magulang ay namatay ng maaga, at siya ay dumaan sa 2 diborsyo. Humigit kumulang 200,000 ang utang niya. Paano maaaring mabayaran ng isang walang trabahong sugarol ang kanyang utang sa maikling panahon? Hindi lahat ay may ganoong halaga, lalo na hindi isang sugarol na walang pinagkukunan ng kita. Kailan niya nabayaran ang kanyang utang? Napapikit si Wayland. Sumagot si Leonardo, mga 1 linggo na ang nakalipas. Noong gabing iyon, sa silid para sa mga laro ng card sa isang mukhang maruming apartment. Umuusok ang lalaking nakaupo sa sulok na naglalaro ng baraha habang inihagis niya ang alas sa mesa. Biglang tumunog ang phone niya, at hindi niya ito tinitingnan. Ano, naglalaro ako, may sinabi ang tumatawag na nagpatigil kay Alan. Itinuro niya ang kanyang telepono upang ipahiwatig na kailangan niyang sagutin ang tawag, pagkatapos ay tumayo at umalis. Talaga, pupunta ako dyan kaagad. Lumabas siya ng apartment at papasok pa lang sa kotse niya nang may nagbukas ng pinto sa likod at umupo. Bago pa siya makapag-react, may malamig at matigas na bagay ang idiniin sa likod ng kanyang ulo. I freeze, nagulat si Alan. Natigilan siya ngunit tumingin sa rearview mirror. Isa itong lalaking nakamaskara ng unggoy. Napalunok si Alan. Sino ka? Hindi mahalaga. Sumama ka sa akin, kung hindi, huminto ang lalaki ng ilang segundo bago umalangaw-ngaw ang tunog ng baril. Napailing si Alan habang tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang likod. Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay, tumingin sa paligid, at itinulak ang pinto para makatakas. Ito ay ginawa ng napakabilis. Si Alan ay kalahating tumakbo, kalahati ay natisod sa kalsada, at pumara ng taxi. Lumingon siya at nakita niyang nakahils ang lalaking nakamaskara ng unggoy kaya agad siyang sumakay sa sasakyan. Nakakapang driver, at nakaharang ang kanyang mukha. Para saan? No Nanogram Second Alley, East Street. Pagkasabi niya nun ay lumingon siya para tingnan ang lalaking nasa malayo na ngayon. Umupo siya pabalik, humihingal, at naisip, damn, sino iyon? Hinabol ka ba? Nakita ko yung lalaking may hawak na parang baril. Delikado daw siya. Dapat tumawag ka ng pulis. Matapos niyang marinig ang sinabi ng driver ay tumingin sa kanya si Alan. Hindi ko kailangan na sabihin mo sa akin iyon. Inabutan siya ng driver ng isang bote ng tubig. Libre naman. Parang nabigla ka. Uminom ka ng tubig at matatahimik ka. Kabanata 2446. Walang pag-aalinlangan, kinuha ni Alan ang bote ng tubig, binuksan ito, at ininom ang halos kalahati nito. Hindi niya namamalaya na ibinaling niya ang kanyang ulo, at pagkatapos ay may napansin siya. Hindi ba tayo pupunta sa East Street? Ngumiti ang driver. Hindi. Isang lamig ang damaloy sa gulugad ni Alan nang ibinaba niya ang kanyang ulo para tingnan ang bote ng tubig sa kanyang kamay. Nagsimulang lumabo ang kanyang paningin, at nawalan siya ng lakas. Ikaw. Bago niya matapos ang kanyang sasabihin ay nawalan na siya ng malay. Sa oras na muling nagising si Alan, nataman siya ng malakas na liwanag at damilat.
Nakatagilid ang ulo niya at malabo niyang nakita ang 2 taong nakatayo sa harapan niya. Kinuha ni Cameron ang flashlight at sinabing, sa wakas, napatingin si Alan sa 2 taong nasa harapan niya. Napagtanto niya na ang isa sa kanila ay ang driver, mula kanina dahil siya ay nakasuot ng parehong sombrero. Napalunok siya at sumigaw, sino ka ba? Ano ang gusto mo sa akin? Ipinatong ni Cameron ang kanyang kamay sa kanyang mga balikat at idiniin siya pabalik sa kanyang upuan. Kumalma ka, gusto ka lang naming makausap. Natigilan si Alan. Kausapin mo ako, ano ang gusto mong pag-usapan? Inalis ni Waylon ang kanyang sombrero at sumagot, pag-usapan natin ang aksidenteng nangyari 2 araw na ang nakakaraan. Bumilis ang tibok ng puso ni Alan, at sa kanya lang napagtanto kung sino ang 2 taong nasa harapan niya. Tumanggi siyang makita si Waylon sa kanyang mga mata habang sinasabi niya, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Inilagay ni Waylon ang kanyang plate number at footage ng camera sa kanyang harapan. Namutla sa gulat ang mukha ni Alan, ngunit pinilit niyang pakalmayan ang sarili. Itong camera footage ay walang ibig sabihin. Nag-overtake lang ako ng kotse. Wala naman akong ginawa. Napangiti si Waylon. Wala akong sinabing may ginawa ka. Bakit kailangan mong magpanik? Puno ng pawis ang palad ni Alan. Dinala mo ako dito ng walang dahilan. Siyempre, nagpanik ako. Lumapit si Waylon sa kanya at huminto sa likuran niya. Habang dahan-dahan siyang lumingon, tumingin ito sa kanya at sinabing, hindi ka namin dinala dito ng walang dahilan. May ebidensya tayo. Anong ebidensya? Namutla ang mukha ni Alan. Lumapit si Waylon at sinabing, kaibigan mo ang nasa kustodiya ngayon, di ba? Ayon sa kanyang pahayag, ikaw ang dahilan kung bakit alam niya ng tumpak ang ruta. Kalokohan yan. Hindi ko alam. Hindi mo alam kung ano. Nagngangalit si Alan at nagpatuloy. Huwag mong isipin na kaya mo akong lokohin ng ganyan. Wala akong alam sa sinasabi mo. Napatitig sa kanya si Waylon. Hindi mo alam, o sadyang hindi ka naniniwala. Sarcastic na tumawa si Waylon sa pananahimik ni Alan. Sa tingin mo ba ay hindi ka ibebenta ng kaibigan mo? Nagpatuloy sa pagtahimik si Alan. Bagamat siya ay tila kalmado sa ibabaw, siya ay labis na kinakabahan. Ang mga tao ay likas na walang tiwala. Kahit na malaki ang paniniwala niya na hindi siya pagtataksilan ng kaibigan, hindi ibig sabihin na kaya niyang itikom ang bibig ng kaibigan. Kapag ang mga tao ay kailangang pumili sa pagitan ng kanilang sariling mga benepisyo at ng kanilang mga kaibigan, karamihan sa kanila ay pipiliin ang una. Tumalikod si Waylon at naglakad papunta sa harapan niya, nakaharang ang katawan niya sa liwanag sa harap ni Alan. Sa tingin mo ba makakalaya siya hanggat walang makukuhang ebidensya ang pulis? Ang totoo ay maling tao ang nakipagkulitan niya. Sa palagay mo ba ay madali siyang pakakawalan ng Goldmans? Nabalot ng takot at gulat si Alan. Kahit na hindi siya ang pangunahing nagmamay-ari ng aksidente at hindi na kailangang pasanin ng anumang kriminal na pananagutan pagkatapos na ibenta siya ng kanyang kaibigan, malalagay siya sa malaking problema dahil hindi siya papayagan ng mga Goldman ng ganoon kadali kung alam nilang siya ay bahagi ng plano. Huminga siya ng malalim at nagtanong, ano ang gusto mo? Isang ngiti ang lumitaw sa sulok ng mga lobby ni Waylon habang sinabi ng mga Goldman na kung maibibigay mo sa kanila ang utak sa likod ng aksidente, pupunasan nila ang slate. Noon lang nalaman ni Alan na pinadala sila ng mga Goldman. Kabanata 2447. Pagkaraan ng ilang saglit na pagmumuni-muni, itinaas ni Alan ang kanyang panga at sinabi sa kanila na si Zoe ang may pakana ng aksidente. Ipinatong ni Cameron ang kanyang kamay sa kanyang baba at sinabing, oh, iyong aktres na hinahabol ngayon. Sinabi sa kanila ni Alan na kailangan niyang manirahan sa pagtatago dahil malaki ang utang niya. Upang mabayaran ang utang, tumulong lamang siya sa kanyang kaibigan sa pag-aalaga ng isang kasino sa bayan. Ang pinsan ng kanyang kaibigan ay dating artista, at maaari lamang itong magtrabaho sa kasino pagkatapos niyang asarin ng mga Goldman. Ang babaeng iyon ay bata, maganda, at may magandang figura. Alam niya kung paano pasayahin ang isang lalaki, kaya karamihan sa mga lalaki ay pumunta sa kasino dahil sa kanya. Gaano man sila manalo o matalo, gusto lang nilang matulog kasama siya. Tanong ni Cameron, si Zoe ang tinutukoy mo. Umiling si Alan. Hindi. Hinanap siya ni Zoe para humingi ng tulong. Tiffany ang tawag sa babaeng iyon. Tumunog ang pangalan at natahimik sandali si Waylon. Pagkaraan ng ilang sandali, naalala niya na si Tiffany ang babaeng nag-set up ng Knoll Ace. So, hinanap siya ni Zoe para humingi ng tulong.
Malaki ang utang mo, kaya tinulungan mo si Zoe dahil sinabi niyang bibigyan kanya ng pera. Napangisi si Alan. Kung hindi dahil sa pera, sa tingin mo ba gagawa ako ng bagay na isa sa panganib ko ang sarili ko? Dahil artista siya, inakala ko na malaki ang kinita niya, kaya humingi ako ng 100,000 sa kanya bilang deposito. Pagkatapos niyang bigyan ako ng pera, tinulungan ko siyang maghanap ng makakapag-ayos ng trabaho. Pero dahil kailangan naming bayaran ng taong iyon, binigyan ko siya ng 20,000 at pumayag siya. Gayunpaman, gusto niyang patayin ang kanyang target. Na ibang kwento, kaya naman, sinabi ko sa kanya na hindi sapat ang 100,000. Napangiti si Waylan. So, nakakuha ka ng higit sa 100,000 sa huli. May utang ka sa mga loan shark na iyon ng kabuoang 300,000, ngunit nabayaran mo sila ng pera sa napakaikling panahon. Mukhang binayaran kanya ng malaki. Kailangan ni Alan ng pera, kaya pumayag siyang tulungan si Zoe. Gayunpaman, hindi siya sapat na hanggal upang gawin ito sa kanyang sarili. Kaya naman, hiniling niya sa kanyang kaibigan na gawin ang trabaho bilang kapalit niya. Kinagat ni Cameron ang kanyang dila at sinabing, pero ginamit mo rin ang kaibigan mo. Tinulungan kanya, pero 20,000 lang ang binigay mo sa kanya, hindi ka man lang niya binenta. Natigilan si Alan at inangat ang ulo. Anong sabi mo? Pinatugtog ni Cameron ang recording. Pagtingin niya sa mukha ni Alan, napangiti siya. Nagsinungaling kami sa iyo, hindi ka pinagtaksilan ng kaibigan mo. Ang yabang kaya niya ay akala niya wala kaming ebidensya. Ngunit sa kasamaang palad para sa kanya, mayroon kami ngayon. How dare you? How dare you lie to me? Single ni Alan. Itinaas ni Cameron ang kanyang paa at sinipa siya sa sahig gamit ang upuan. Tumayo siya sa harapan niya habang nakaakbay sa baywang at sinabing, paano kung nagsinungaling kami sa iyo? Alam mo bang nasa sasakyan ako ng mga oras na iyon? Muntik mo na akong patayin. Natigilan si Alan at hindi makapagsalita. Ibinigay ni Cameron ang recording pen kay Waylan at sinabing, kita mo. Sabi ko sa iyo kaya ko. Humalaklak si Waylan at ginulo ang kanyang buhok. Oo, hindi ko inaasahan na i-record mo lahat ng sinabi niya. Inalis ni Cameron ang kanyang kamay at sinabing, kung hindi namin ito ni-record, malalagay kami sa malaking problema kung tatanggi siyang aminin ang lahat ng sinabi niya. Ito ang pinakaligtas na paraan. Ibinigay nila ang recording sa pulis. Matapos makuha ng mga pulis ang ebidensya, at dahil may kaugnayan ito kay Zoe, na tinutugis ngayon ng mga pulis, hindi nagtagal ay nakahanap sila ng daan patungo sa bayan. Maraming tao ang nagsusugal sa kasino nang dumating ang mga pulis. Samantala, natuklasan din ng pulisya ang ilang ilegal na aktibidad sa kasino. Kabanata 2448. Nang mahuli ng mga pulis sina Zoe at Tiffany, wala ni isa sa kanila ang nakasuot ng damit. Makalipas ang 1 linggo, nakalabas na si Daisy sa ospital. Ang mga reporter na naghihintay sa labas ng ospital ay sumugod sa kanya nang makita siya, binubamba siya ng maraming tanong, maging tungkol sa kanyang anak o kung si Zoe ang pangunahing salarin na naglagay sa kanya sa ospital. Binantayan ni Noel si Daisy sa likod niya at sumagot, salamat sa pag-aalala mo. Okay naman ang asawa at anak ko. Hinawakan ni Daisy ang kamay ni Noel at ngumiti. Niyakap siya ng mahigpit ni Noel sa kanyang mga bisig at naglakad patungo sa kotse sa labas sa ilalim ng proteksyon ng kanilang mga bodyguard. Pagkasakay sa sasakyan, umalis na sila habang nanunood ang mga reporter. Pagbalik nila sa Goldman Mansion, inutusan ni Maisie ang mga kasambahay na ihanda ang tanghalian. Tiningnan ni Daisy ang masasarap na pagkain sa mesa at walang magawang sinabi, Nay, sa tingin mo ba ay medyo sobra na ito? Masyado kang tumatawag dito. Ang lahat ng ito ay mabuti para sa iyong kalusugan, sabi ni Maisie habang tinutulak ang isang bowl ng chicken soup kay Daisy. Naipaalam na namin sa manager mo. Hindi mo kailangang pumasok sa trabaho ng ganoon kaga. Mananatili ka sa bahay at magpapahinga pansamantala. Sumimsim si Daisy sa sopas at sumagot pero matagal na akong nagpahinga. Tumingin si Maisie kay Noel at sinabing, kailangan mong bantayan ang iyong asawa. Tumawa si Noel. Huwag kang mag-alala, Nay, gagawin ko. Hinawakan niya ang kamay ni Daisy at sinabing, ibabalik ko si Daisy sa Yar Amor bago ang Pasko. Saglit na natigilan si Maisie bago ito tumawa. Sige, oras na para bumalik si Daisy sa iyo dahil matagal ka nang hindi umuwi. Tandaan na tulungan mo akong ipadala ang aking pagbati sa iyong mga magulang. Tumango si Noel at ngumiti. Ipinatong ni Daisy ang kanyang baba sa kanyang kamay at sinabing, I wonder how Freya and Colton are doing in Yar Amor.
Sa AR Amor, sa National Film and Television College. Dumating si Freya sa opisina dala ang kanyang script. Kumatok siya sa pinto at pumasok pagkatapos ng permiso. Inilagay niya ang script sa desk at sinabing, "Profesor, ginawa ko na ang mga pagbabago gaya ng hiniling mo. Mangyaring tingnan ang mga ito." Isinuot ni Professor Merlin ang kanyang salamin at sinimulang basahin ang script. Pagkaraan ng ilang sandali, itinaas niya ang kanyang ulo mula sa script, at ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla. Tiningnan niyang muli ang script at saka tumungo bilang kasiyahan. "Gusto ko ang pagbabago ng nanay na ito. Ang paggawa ng magandang suspense script ay napakahirap dahil dapat mong tiyakin na ang lahat ay konektado at lohikal. Gayunpaman, kumpara sa script na ginawa mo bago ang rebisyon, ang karakter ng ina ay mas naging laman." Sagot ni Freya, "Kung susundin natin ang script bago ang rebisyon, tiyak na iisipin ng mga mambabasa na ang ina ang mamamatay tao dahil ang kanyang pag-iral mismo ay lubos na kontrobersyal. Halimbawa, sinabi mo na kapag naniniwala ang mga tao na totoo ang isang bagay, mahirap na baguhin ang kanilang isip. Iniisip nilang lahat na ang nanay ang mamamatay tao, pero sa totoo lang, naghahadyos lang kami ng alikabok sa kanilang mga mata." Ibinaba ni Professor Merlin ang script at tumingin sa kanya. "Nasubukan ko na sa mga estudyante ko ang ganitong uri ng mystery movie script, pero iilan lang sa kanila ang makakabisado nito. Gusto ko ang paraan ng paghawak mo dito." Ngumiti si Freya, "Salamat." Ibinalik niya ang script sa kanya at sinabing, "Ito ay isang magandang script, gusto ko ito. Congratulations, nakapasa ka sa assessment." Napayuko si Freya sa kanya at lumabas ng opisina. Niyakap niya ang script at huminga ng malalim. Inabot siya ng isang buwan upang makumplito ang script. Ngayong nakapasa na siya sa pagtatasa, kailangan niyang simulan ang paghahanda ng isang maikling pelikula. Ituturing lamang siyang bahagi ng bilog pagkatapos makakuha ng parangal. Paglabas niya ng institusyon, nakita niya si Colton na naghihintay sa kotse. Naglakad siya at sumakay sa kotse. "Di ba sabi ko hindi mo kailangang sumama para sunduin ako?" Kabanata 2449. Lumingon si Colton para tingnan siya. "Bakit? Ayaw mo bang makita ako ng iba? Hindi ba ako presentable?" Hindi pa siya ipinakilala ni Freya sa kanyang mga kaklase mula nang dumating siya sa AR Amor. Sa tuwing darating siya para sunduin siya sa universidad, kailangan niyang maging mahinahon. Sa tingin niya ba pangit ako o ano? Natigilan si Freya. "Nasabi ko na ba yan dati?" "Hindi mo sinabi iyon dati, ngunit sino ang nakakaalam kung ano ang nasa isip mo?" Sumandal si Colton sa likod ng upuan at nagtatampo na sinabi, "Sa tuwing, iiwan mo lang ako sa bahay at lalabas para magsaya kasama ang iyong mga kaklase. Bakit hindi mo ako ipakilala sa kanila? Pare-pareho kayong mga babae. Kahit may asawa ka na, gusto mo pa ring mamuhay ng single." Tumawa si Freya at hinawakan ang kamay niya. "Hindi naman sa ayaw kitang ipakilala sa kaklase ko, at siguradong hindi dahil hindi ka presentable." Inalis ni Colton ang kamay niya sa pagkakahawak niya at tumingin sa labas ng bintana. "Kung gayon ano ito?" Sumandal si Freya sa likod ng upuan at sinabing, "Napakagwapo mo. Paano kung na-inlove sa'yo ang mga kaklase ko? Ayokong mag-imbita ng gulo sa sarili ko." Napapikit si Colton at napahawak sa kanyang baba. "So, akala mo ako ang magdadala sa'yo ng problema?" Tinulak niya ang kamay niya. "Aalis ba tayo o hindi?" Sumigaw si Colton at pinaandar ang sasakyan. Maya-maya, inihinto niya ang sasakyan sa tapat ng isang restaurant. Natigilan si Freya at nagtanong, "Akala ko ba babalik tayo?" Tinanggal ni Colton ang kanyang seatbelt at sinabing, "Parang gusto kong kumain sa labas ngayon." Pagkatapos noon ay lumabas na siya ng kanyang sasakyan. Hindi napigilan ni Freya ang sarili at tumawa. Pagkababa ng sasakyan, nakita niya itong naka-extend ng braso sa kanya. Matapos mapagtanto kung ano ang gagawin niya, inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang braso at sinabing, "Hindi mo ba naisip na medyo bata ka?" So, pumasok sila sa restaurant at umupo sa tabi ng bintana. Lumapit sa kanila ang waiter na may hawak na menu at sinabing, "Ano ang gusto mong i-order ngayon?" Kinuha ni Colton ang menu. Itinaas niya ang kanyang mga talukap para tingnan ang kaharap niya at umorder ng ilang ulam. Natigilan si Freya dahil lahat ng mga pagkaing in-order niya ay paborito niya. Nang matapos mag-order si Colton ng pagkain, umalis na ang waiter. Kinuha ni Freya ang baso ng tubig at nagtanong, "First time nating pumunta sa restaurant na ito, tama ba?" "Yeah," mataray niyang sagot. Nang may sasabihin pa sana si Freya, biglang bumalik ang waiter na may dalang bouquet of roses sa kanyang mga braso.
Inabot niya ang mga rosas kay Freya at sinabing, ito ay regalo ng iyong asawa para sa iyo. Gulat na napatingin si Freya kay Colton. Ibinaling ni Colton ang kanyang mukha sa gilid upang tumingin sa labas sa bintana na nakakahiya. Salamat. Kinuha niya ang bouquet of roses na may ngiti sa lobby at hinawakan ito sa kanyang mga braso. Ang mga rosas ay pulang apoy at makikinang na parang sikat ng araw. Nagpahiwatig sila ng walang katapusang buhay. Ito rin ang dahilan kung bakit nagustuhan ng mga tao na bigyan ng rosas ang kanilang mga kapareha kapag nililigawan nila sila. Dinala mo ako sa isang restaurant at binigyan mo ako ng mga bulaklak, hinaplos niya ang mga bulaklak at huminto saglit bago nagpatuloy. First date natin ito, namula ang mukha ni Colton sa kahihiyan. Ikaw, hindi mo gusto. Tumingin sa kanya si Freya, at sumili ang ngiti sa kanyang mukha. Medyo corny, natigilan si Colton, pero gusto ko. Ano, ibinaba ni Freya ang ulo para tingnan ang bouquet of roses sa mga braso niya. Ito ang unang bouquet ng rosas na natanggap ko. Inilagay ni Colton ang kanyang kamay sa harap ng kanyang mga lobby at tumahimik. Kung gusto mo, pwede kitang padalhan ng bouquet araw-araw. Tumawa siya. Na, hindi mo na kailangang gawin iyon, ngunit napakasaya ko na handa kang gawin iyon para sa akin. Walang sinabi si Colton. Walang makapagsasabi kung ano ang iniisip niya ngayon. Freya, inangat ni Freya ang ulo niya nang makitang papalapit sa kanya ang dalawa niyang kaklase. Sila ay sina Leia at Shannon. Anong coincidence? Hindi ko alam na nandito ka. Pagkatapos magsalita ni Shannon, tumingin siya kay Colton. At ito ay, nang may sasabihin pa sana si Freya, ngumiti si Colton at sinabing, asawa niya ako. Kabanata 2450. Natigilan sina Leia at Shannon. Kasal ka na. Ngumiti si Freya ngunit hindi umimik. Umupo si Leia at Shannon. Laking gulat nila nang malaman nilang kasal na si Freya. Hay nako, hindi namin alam na kasal ka na pala. Kailan nangyari? Napatingin si Freya kay Colton. Kumuha si Colton ng isang tasa ng tubig at humigop. Kakasal lang namin this year. No wonder hindi namin alam ang tungkol dito. Tumawa si Leia at nagpatuloy. Hindi naman kayo nagpakasal ng patago diba? Nahihiyang sagot ni Freya. Hindi. Biglang lumingon si Shannon kay Colton at nagtanong, taga Slovakia ka, tama ba? Ano ang iyong ikinabubuhay? Maliit na negosyo lang, mataray niyang sagot. Walang imak na tumingin sa kanya si Freya. Oo, maliit na negosyo lang. Napakaliit nito na makikita mo ang logo ng kanyang kumpanya kahit saan. Ito ba ay sarili mong negosyo? Well, maaari mong ilagay ito sa paraan, sagot ni Colton. Ipinatong ni Shannon ang kanyang baba sa kanyang kamay at ngumiti. Nakikita ko, narinig ko na ang mga lalaking nagsisimula ng sarili nilang negosyo ay astig. No wonder na magustuhan ka ni Freya. Tinulak siya ni Leia bilang senyales na huminto sa pagsasalita. Bahagyang damilat si Colton, at napagtanto ni Shannon na may nasabi siyang mali. Mabilis niyang tinakpan ang bibig niya at humingi ng tawad, pasensya na. Hindi ko sinasadya iyon. Ngumiti si Freya at tumingin kay Colton. Ayos lang, tama ka. Ang mga lalaking nagsisimula ng sarili nilang negosyo ay cool. So, napakaswerte ko, di ba? Tumingin si Colton sa kanya. Tila nag-e-enjoy siya sa pag-arte. Sandali namang natigilan si Shannon at napatawa. Oo, ang swerte mo talaga. Hindi na madali para sa mga normal na babae ang humanap ng lalaking may magandang hitsura at background ng pamilya sa panahon ngayon, lalo ka pa. Ang iyong ina ay nasa kulungan, at talagang mahirap para sa iyo na makahanap ng isang mabuting lalaki. Natahimik ang lahat, mabilis siyang pinigilan ni Leia at sinabing, I'm sorry, Freya. Gustong magsalita ni Shannon kung ano man ang nasa isip niya. Wala siyang ibig sabihin, nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ni Freya. Mukhang inaasahan niya ang ganito habang sinasabi niya, huwag kang mag-alala. Wala akong pakialam, nagpatuloy si Shannon. Nakikita mo, sabi ko naman sa'yo napakabait ni Freya. Wala naman siyang pakialam sa ganito, tama ba? Pinigilan ni Leia si Shannon dahil napansin niyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Colton. Kaya lang ay hindi niya inaasahan na ganoon kamangmang si Shannon. Hindi niya mabasa ang sitwasyon. Biglang tumayo si Colton at sinabing, tapos na tayong kumain. Mag-enjoy kayo. Pagkatapos noon, hinailan niya si Freya, at umalis na sila. Pagkaalis nila, nagpout si Shannon at sinabing, ano bang problema niya? Umorder lang kami ng pagkain namin. Ang saya-saya namin, tapos bigla na lang siyang umalis. Hindi mo ba naisip na medyo bastos?
Inilagay ni Leia ang kanyang kamay sa kanyang noo. Walang sino man ang nasa mood na magpatuloy sa pagkain pagkatapos marinig ang sinabi mo. Gayunpaman, hindi pa rin namalaya ni Shannon na may nasabi siyang mali. Pero sa tingin ko, binayaran na nila ang pagkain natin. Napakagwapo ng kanyang asawa at may sariling negosyo. Sigurado akong tutulungan niya tayong magbayad ng pagkain natin. Napatingin si Leia sa kanya. Sigurado ka, sagot ni Shannon, well, pare-pareho lang ang mga lalaki. Mas pinapahalagahan nila ang kanilang reputasyon kaysa sa anumang bagay. Nakakita ka na ba ng isang lalaki na humihiling sa isang babae na magbayad ng pagkain? Nang matapos siyang magsalita ay nagpatuloy siya. Pero unfortunately, although maganda siya, kailangan niyang magtayo ng sarili niyang negosyo. I'm sure galing din siya sa hamak na pamilya, and I guess that's why he married her. Alam ng lahat na ang ina ni Freya ay nasa bilangguan, kaya't ang paghahanap ng mabuting asawa na may mahusay na background ay mas mahirap kaysa sa pag-abot sa langit. Maya-maya pa ay natapos na sila sa kanilang tanghalian. Aalis na sana sila ay pinigilan sila ng waiter. I'm sorry, pero hindi mo pa nababayaran ang bill mo. Natigilan si Shannon. Hindi ba nila binayaran ang bill para sa atin?